Tapos dito sa likod ng sasakyan, nakita ko na naman yung babaeng yon. Nung binalikan ko ng tingin, nawala na naman eh. Pero sigurado ako siya yon. Hindi ka lang sumpa ng badyom eh! Napakalaking pabigat mo pa sa sarili mong ina! Teka, ano? Saan nanggaling to nilang na to? Sa mga makikinig ng kwento ko, sana pakinggan nyo muna yung Riders on the Storm ng The Doors. Dahil sa kantang yon, naalala ko ang kababalaghang sinuong namin nang ipadala kami ng boss namin sa isang probinsya. Hindi ko malilimutan ang nakakapangilabot naming engkwentro sa babaeng isinakay namin. Balot sa misteryo at dilim, pati ang baryong pinuntahan namin. Tawagin nyo na lang po akong Lance. At ito, ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Ay, naku. Aga-agang ingay-ingay na kagad. Daig pa yung mga tambutso ng bulok ng motorsiklo eh. Tsaka, tagal naman kasi nito ni Lance. Uy! Ba't mo naman pinitek? Sira ulo ka, Lance ah. Akala ko kasi sa gabi lang lumalabas yung kapre eh. Tapos dapat may mga puno sila, di ba? Bakit may isang kapre na ayaw umalis dito sa bakuran na opisina? Sira ulo ka talaga, Lance. Sayang tuloy yung sigarilyo ko. Masayang kung yung baga mo yung masira, no? Aga-aga bumubuga ka na naman dyan. Ano ba problema? Nagtataka ka pa kung bakit nandito ako sa labas? Gusto mo pa malaman? Di pumasok ko sa loob. Sige. Parang alam ko na yan. Di na lang. Ano bang kinanta na naman ng editor natin? Di yung lasang kamang Pepe. Ayun, puputok na yung litid sa galit. Nangingitim na nga sa sama ng loob eh. Kaya lumabas na lang ako bago ko pa mahampas ng makinilya yun. Si Mang Pepe talaga, no? Ano ba kasing nangyari doon? Mag-iisang buwan na mula nung pinadala siya dun sa opisina natin na... Kayo! Ano ba naman kayo? Saan ba nagsisisulputan yung mga utak nyo? May ulo kayo pero saan nyo ba ginagamit yan? Hanapin nyo nga sa ilalim ng mga mesa nyo yan o baka nasa basurahan. Hoy, dito! Hiyang-hiya naman ang opisina sa laki ng bunganga mo. Yan, pinapa-edit ko sa'yo, ano? Baka mauna pang matapos yung martial law kaysa sa artikulong yan, ha? Asa pa talagang matapos tong si Boss Diwata sa martial law? Mirit ka na naman. Ano, gusto mo pa rin ba pumasok? Bakit? May pagpipilian ba tayo? Tara na nga lang. Ay, nako! At yan si Mang Pepe. Hanggang ngayon ba, wala pa rin kinakausap kahit sino sa inyo? Ni isang telegrama, wala talaga? Wala man lang tinawagan? Abay, pinacheck ko lang naman yung opisina na sinalantan ng bagyo doon. Parang nagpakasal na yata doon sa bagyo. Ano, wala bang ni isang sasagot sa inyo? Oo. Maganda talaga umaga kasi nakita kita. Pero gusto mo malaman kung paano pa mas gaganda? Paano po, boss? Kung aalis ka sa harapan ko, pero iiwan mo muna yung artikulo mo, ha? Buisit ka? At hindi ba't dikit na dikit ka kay Mang Pepe? Hindi na bababalik yung ulupong na yon? Sabihin mo sa kanya, mag-abiso man lang siya para mapadalhan ko ng... ano yan? Uy, parang may paalmusal si Lance, oh. Tumahimik ka. Wala naman laman yung utak mo kundi pagkain. At nasan na yung mga sulat na pinapagawa ko sa'yo, ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, Borlak? Sulatan mo yung opisina ni... wala naman po silang sagot sa atin eh. Sabi po ng sekretarya, balikan ko daw po. Tapos magkape daw muna po kami. Ano? Ano magkakape? At nagawa mo nang makipaglandian sa sekretarya talaga? Sa lagay ng batok mo nangingitim, seryoso ka? Boss Diwata, ito po yung... ano ba naman ang kahon na yan? Boss, ito po kasi yung paketing galing po doon. Oo nga, nakikita ko nga ang pakete. Pero kanino nga galing? Galing po doon sa munisipyo. Doon po sa pinuntahan ni Mang Pepe. Ano? Ba't hindi mo sinabi ka agad? Sige ha, buksan mo na. Baka si Mang Pepe na mismo yung nasa loob niyan, ha?
Hoy, Borlak! Tumabi ka nga, napakalaki mo! Dahil sa napakalakas na bagyo ay bumagsak ang opisina naming itinayo pa lang sa isang probinsya. Kaya nagpadala ang boss namin ng isang tao para alamin ang sitwasyon doon. Ang kaso, halos isang buwan na hindi pa rin siya bumabalik. Kaya galit na galit ang boss namin. Hanggang isang package ang dumating sa amin. At akala namin, yun na ang sasagot sa nangyari sa kasama namin. Pero dahil sa package na yon, lalo lang lumalim ang pagtataka naming lahat. Tape! Ito muna oh. Unahin natin yung tape. Isa lang mo nga yan, Borlak, na may magawa ka naman matino dito. Bilisan mo! Oh, ito na po. I-play ko na po, boss, oh. Mabigat! Mabigat! Wag! Oh, si Mang Pepe to, ah. Ano yun? Sandali nga, lakasan nga natin. Puro hangin lang yung narinig ko, eh. Pero sobra naman to. Parang nasa loob lang yung boses, eh. Pero ang lakas lang talaga ng hangin tapos parang may kung ano pang... Ewan, sige nga, lakasan mo pa. Ay nako, si Pepe talaga. Parang nirecord lang yan yung tunog na inidoro, eh. Tapos akala mo naghihingalo pa. Lakasan nyo pa nga. Wag, tulong! Sa voice recording ni Pepe, napakalakas ng hangin. Parang may naglalagabugan sa kinalalagyan niya. Pero kahit malabo ang boses niya dahil sa unos, iba ang kutob ko. Parang dumadaing siya, nahihirapan at humihingi ng tulong. Matanda na si Pepe pero napakalaki niyang tao. Kaya kung may nakikipagbunuman sa kanya ay nakakapagtakang ganon ang tunog niya. Habang nagpapatuloy kami sa pakikinig, nagkatinginan na lang kaming lahat sa mga sumunod naming narinig. Ano ba naman niya si Mang Pepe? Wala naman tayo mapapala dyan, eh. Mukha lang naman sinikmura yun tapos napatoma habang bumabagyo. Pero boss, teka lang po. Parang may isa pang tunog, eh. Meron pong kakaiba. Hindi. Wag. Ayoko na. Tulong. Wag. Ayoko na. Oh, teka. Oh, ano yun? Teka nga, i-atras ko lang ng konti. Hindi. Wag. Ayoko na. Tulong. Wag. Ayoko na. Teka, boss talaga ni Mang Pepe yun. At saka meron talagang kakaibang tunog. Sus! Ibang tunog. Hangin lang yon, no? Sobrang lakas ng hangin, di ba? Di hangin yun, nakabaluktot lang yung tunog. At saka, alam nyo, wala naman laman yung tape na yan, kundi kalokohan. Tigilan nyo na nga yan. Wala tayong mapapala dyan. Nakatunga nga lang tayo lahat dito. Kayo dyan! Gumalaw-galaw na kayo, alas 10 na! Pero, teka lang boss, isa na lang. I-atras ko lang ulit tapos isa na lang talaga. Sinasabi ko sa'yo, Borlak, ah. Baka kapag natapos mo yan, oras na ng merienda, ah. Hindi. Wag. Ayoko na. Tulong. Wag. Ayoko na. Sa pagaspas ng hangin sa recording ay para bang bukas ang lahat ng bintana sa kinaroroonan ni Mang Pepe. Pero ang nakakapagtaka sa amin, yung daing niya at yung iba pang tunog na sumisingit. Parang angil o huni. Pero hindi ko matiyak kung anong klaseng tunog yon. Sa lakas ng hangin at boses ni Mang Pepe. At higit sa lahat, bakit siya dumadaing ng ganon? Pag-uwi namin ni Borlak sa tinutulian namin ay paulit-ulit kong pinakinggan ang tape. Stoy, ano ba, Lance? Inaantok na ako, eh. Maubos na yung tape mo. Matulog ka na. Oo na. Teka lang. Iba kasi talaga to, eh. Meron talagang kakaiba kay Mang Pepe. Basta, nagtataka ako, eh. Ano ba kasi talaga yun? Yung bukod sa hangin, alam mo, matagal na akong technical pero kahit ako,
Hindi ko rin matukoy kung ano yung tunog na yun. Mas malamang hangin lang talaga pero malaki kasi. Tapos parang bang hayop na ewan. Pakinggan mo nga ulit. Di ba? May hangin talaga, no? Pero may iba pa rin talaga eh. Teka, meron mga litrato dun sa paketing dala, di ba? Nasaan na yun? Titignan ko nga. Parang dinampot yata ni Boss Diwata eh. Habang paulit-ulit kong pinapakinggan ng recording ay unti-unti ring luminaw sa akin ang misteryosong tunog. Hindi lang yun hangin, may kasamang huni. Ang hindi ko lang alam ay kung huni yun ang ano. Kahit nakahiga na ako noon, parang kumapit sa utak ko ang mga tunog sa tape. Ang nakakatakot na pagaspas ng hangin. Ang daing ni Pepe at ang hindi maipaliwanag na huni. Kinabukasan, pagdating ko sa opisina, Boss Diwata, magandang umaga po. Ano? Gusto mo sampalin kita? Si Boss naman naipasa ko na ho kay Marco yung mga kailangang papeles para makapag-interview na po sila. Umaandar na ho. Magandang umaga ho. Ano ho ba yung sa inyo? Ano sa inyo? Eto tingnan nyo. Ito po yung mga litratong kasama sa pakete ni Ma'am Pepe Tapos, Boss Diwata, pinakinggan ko po ng paulit-ulit yung recording kagabi. Na talagang meron po talagang kakaiba doon. Kakaiba? Haba, tunog mo palang kakaiba na, no? Lalo ka pa mabibigla kapag nakita mo yung litrato. Sige nga. Wow. Astig talaga to si Ma'am Pepe Uy, wisit ka, Borlak. Hindi dyan, doon sa kabila. Puro babae yung kinuhaan pala ni Ma'am Pepe dito. Ito pa yung isang sobre. Ay, hindi pala yun. Pero teka, tatabi ko sana Pero pag matingin nga ako niyan. Ba't ganito? Ang dilim naman ito. Sinabi mo pa, sobrang dilim. Pero tignan niyo yung mga hugis sa bahaging medyo maliwanag. Titigan niyo mabuti. Oo nga no. Halos wala talaga makita. Pero, ayun merong figura. Tao ba yan? Hindi parang babae. Pero ang laki naman. Puno ba yan o ano? Teka, ito yung isa. Tingin niyo to, boss. Ay, ano yan? Ba't ganyan naman yan? Anong klaseng hayop yan? Hindi. Dito. Tignan nyo. Mas kita yan dito. maraming litratong madilim, pero may mangilan-ngilang anyo ng tao o isang malaking babae. Sa ibang kuha ay mas malinaw ng konti, pero saglit lang na nasilip ng lente ang figura niya sa kasukalan. Sa isang litrato ay mas malinaw na. Halos nakaharap na yon kay Mang Pepe. Malaki na naman ang babaeng kuha at sobrang taba ng katawan. Pero ang mukha nito ay berde at parang hindi tao. Pati isang mata niya, nakuhanan din. At lalong hindi pang tao ang itsura nun. Hoy, Borlak. Ikaw yung mahusay dyan sa litrato. Ano masasabi mo sa mga kuhang yan? Boss, una sa lahat sigurado ako hindi peke yan. Pero kung ano talaga yung nakuhaan ni Ma'am Pepe, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung hype ba yan o ano. Basta malinaw. Totoo mga figura na nasa litrato na yan. Tao ba talaga yun, Borlak? Baka naman kakaibang hayop lang dun sa lugar na yun. O siya, kayong dalawa, pumunta kayo dun sa lalo madaling panahon. At siguraduhin nyo makakabalik din kayo kagad At kung maaari nga ngayong araw din to gamitin nyo yung van. Sige na. Dahil dito bumiyahe kami ni Borlak papunta sa pinuntahan ni Mang Pepe, kung saan nakunan ang mga larawang hindi maipaliwanag. Wala kaming inaksayang oras. Pina-full tank ni Boss Diwata ang van. Binigyan kami ng malaking allowance
at ipinadala na rin sa amin ang pinakamagandang kamera sa opisina. Borlak, sa totoo lang, iba talaga yung kutob ko sa pupuntahan natin eh. Lalo na matapos natin makita yung mga litrato ni Mang Pepe. Si Mang Pepe kaya, ano kaya nangyari doon? Oo nga eh. Pakitin na nga lang talaga yung nakabalik dito, no? Lance, hindi ba tumawag naman siya minsan sa atin? Ikaw nga yung nakasagot ko sa telepono eh. Ano nga ulit sabi nun? Wala nga sinabi. Walang salita. Tapos bigla na lang naputol. Inisip ko na lang na mahina yung signal niya doon. Liblib kasi na lugar yun eh. Tsaka malayo din. Uy, dahan-dahan ka naman. Ungat nagmamadali tayo pero ayoko pa mamatay ah. Sorry, Borlak. Nag-aalala lang talaga ako. Alas 8 kami umalis noon mula sa opisina. Hindi pa uso noon ang matinding traffic, kaya dapat tanghali pa lang nasa probinsya na kami. Pero parang nananadya ang araw na yon dahil 2 aksidente ang nadaanan namin. Mambihira naman dito, Lance. Sobrang traffic dun sa isang labasan ah. Napalayo tuloy tayo. E ano magagawa natin? 2 malalaking sasakyan ba naman yung nakaambalang sa daan? At saka masama pa nito, Borlak. Sa likuran tayo papalusutin nito. Doon daw tayo dadaan sa gilid ng baryo eh. Halos wala daw dumadaan doon, tol. Alam mo, totoo, naisip ko tuloy na wag na lang tayo magpatuloy dito. Oo nga eh. Parang minamalas lang tayo. Kaso, Inaalala natin si Mang Pepe. Baka mamaya may nangyari na sa kanya dun eh. oo. Di mo talaga maiwasang isipin yun. Eh bakit ba naman kasi siya nagtagal ng ganun dun eh? Tapos bakit pakete lang yung nakabalik sa atin? Oh, pre, hindi kaya. Wag naman sana, Borlak. Wag naman sana. Alam mo naman si Mang Pepe yung nagpasok sa atin dito, di ba? Saka ninong ko rin yun. Ako, buwisit. Umuulan na oh. Tignan mo nga yung gulong. Oo, sige. Pero hindi naman yung gulong yung problema ko eh. Ayan oh, yung bangin. Ano, gusto mo tignan? Eh ano, ikaw gusto mo, tulak kita dyan. Matarik pa naman yung bangin. Biro lang naman. Ito na nga. Nandito na tayo sa sinasabing bangin eh. Malapit-lapit na rin tayo kahit pa paano. Eh, ang kaso, yung ulan, lalo tayong babagal dito, Lance. Nakapasok na kami sa baryo pero doon na rin nagsimulang pumatak ang ulan. Nung una ambon lang, tapos unti-unting dumilim. Lumakas ng lumakas ang ulan hanggang sa halos bumagyo na. Uy, Lance, itigil na lang kaya natin to. Oo nga eh. Wala na rin ako makita dito. Kaso parang delikado kung dito tayo hihinto eh. Sa kanan bangin. Sa kabila naman, hindi ko talaga makita eh. Parang gubat. Ikaw sa bagay. Kesa naman na bumulusok tayo sa kusaan. Sige na, itabi mo naman muna oh. Buksan mo na lang lahat ng ilaw. Sakaling liblib na yon ay wala ng ibang liwanag kundi ang matatalim na kidlat. At ni hindi mo gugustuhing silipin ang paligid. Walang tatanaw sa iyo pabalik kundi makakapal na kasukalan o kaya'y bangin na ubod ng dilim ang ilalim. Itinigil namin ang van. Iniisip na kahit paano'y makakapag-relax kami. Pero mali kami dahil ang lugar na yon parang wala kaming balak hayaang makapagpahinga. Oh, ano ba yun? Ba't kaya may gumagala pang tao sa ganitong oras? Borlak, huwag mong titigan yan. Alam mo namang hindi yan. Lance, ano yun? Ano yung dumaan sa gilid? Borlak, hanggang nasa loob tayo ng van, wala tayong problema. Pre, may babae sa likod! May babae sa likod! Biglang may dumaan sa gilid ng van. Sa bilis niya ay halos guhit na lang ang nakita namin.
Pero dahil nga eksaktong kumidlat, nasilayan ko siya. Isang babae. Nagyukuan na lang kami habang nag-uusap. Pero sa isa na namang latay ng kidlat, muling nagliwanag ang paligid. At sa side mirror ay tumambad sa amin ang isang babaeng nakaupo sa likuran ng van. Pababa na sana kami para kumaripas, nang bigla na lang, "Huwag kayong bumaba. Huwag!" Oh, Lance, paano yan? Baka harangin tayo niya kapag bumaba tayo. Yan naman gusto mo. Kasama natin siya dito tapos maninigas ka na lang. Bababa na lang ako dito, no? Sinabi ko ng wag, dahil delikado. Paano ba delikado? At saka sino ka ba? Bakit ka ba nandito sa sasakyan namin? Miss, ano kasi, wag mo naman kaming, wala naman talaga kami masamang balak. Meron lang talaga kami pupuntahan dito. Alisin naman kagad kami. Kailangan nyo nang matutuluyan. Hindi rin kayo pwede magtagal dito dahil kanina pa silang nakatingin sa inyo. Huh? Ano sinasabi mo kanina pa? Sino sila? At saka, ano ka ba talaga? Kabilang ka ba sa ano? Ano ka nga ba? Nandyan na sila. Huwag na kayong magtanong. Sige na. Buisit, bahala na nga. Oo, sa gilid, masasagi mo. Ha? Ano yun? Ano yun? Basta't bilisan nyo. Huwag kang hihinto. Takot at taranta kami pero sinunod namin ang babaeng biglang sumulpot sa likurang upuan. May nakita rin kaming anyo ng tao sa kaliwa pero parang namalikmata lang kami. Dahil naglaho yon nang iharurot ko ang van. Lalong lumakas ang ulan at lalong naging mabagsik ang kulog at kidlat. Madulas ang kalsada at sobrang delikado. Pero sa tindi ng takot ko ay parang karerista akong nagmaneho hanggang sa makalampas kami sa bangungot na kalyeng yon. Salamat, lumuwag na rin yung daan. Tapos, maliwanag na rin, oh. Oo nga't lumapad na yung kalsada. Pero puro taniman pa rin yung paligid, oh. Wala pa rin ako makitang bahay. Miss? Saan ba tayo pupunta? Basta dumiretso ka lang. Oh, diretso daw, Lance. Siguro bayan na rin yung tuloy natin yan. Sige na, diretso mo lang. Narating namin ang mas maluwag na daan sa pagitan ng mga maisan. Pero kahit mas maluwag yun ay wala pa rin katao-tao. At sa gilid ng paningin ko, may mga nasusulyapan akong hindi ko maipaliwanag. Ayoko lang sanang pansinin, pero nakikita rin namin yun ni Borlak. Lance, kasi... Huy, sinabi ko na huwag mo nang pansinin na. Sa unahan ka na lang tumingin. Pero nasa unahan nga yung bata kanina. Ayun, nasa gitna ng daan. Pakihinto mo na lang dyan sa bandang kanan. Ano yan, miss? Sinabi niya na huminto ka ro dyan. Yan. Sus Mariosep, nakakatakot naman yung puno na yan. Ang lalaki ng mga ugat, oh. Baka may nakatira dyan, oh. Pasensya na kayo, ah. Kailangan ko lang umihi. Sige, hintayin ka namin. Mag-ingat ka, ah. Stoy, talaga sinabihan mo pa mag-ingat? Pagbaba niya ay sabay namin siyang sinundan ng tingin. Pero bigla na lang siyang nawala. Kaya kahit nag-aalangan ay bumaba kami at sinilip ang paligid. Wala kaming nakita kundi malawak at madilim na taniman at isang kakaibang punong parang nakatitig sa amin. Lance, wala lang talaga. Wala lang talaga yung babae yun, oh. Lance! Tara na, tumuloy na tayo. Base sa mapang binigay sa atin ni boss tama naman yung direksyon natin. Pero dediretso pa tayo, ah. Siguro, hindi na natin dapat hanapin yung babae. Umabante na kami at parang walang katapusan ng daan sa gitna ng mga taniman. Pagliko namin pa kanan,
Ilang saglit lang ang lumipas ay napatingin kami ni Borlak sa isa't isa. Dahil nga sa nakita namin. Lance, Lance, may tao. Kabigin mo, Lance. Buisit, muntik na natin masagasaan yun ano ba yun? Sir, maawa kayo. Isakay niyo naman ako. Kailangan niyo ako pasakayin. Sige na, pasakayin niyo naman ako. Lance, ibante mo na. Huwag mo na papasukin yan. Puntahan na lang natin yung bakay natin. Lance, sige na. Ano? Nakakaawa naman, Borlak. Sige, buksan mo na lang yung pinto sa likod. Sige na. Lance naman, mamaya ko ano na naman yun eh. Kung kanina doon sa babae, walang nangyari sa atin. Baka ngayon meron dito. Parang aawaan nyo na. Pasakayin nyo na ako. Mamamatay ako dito. Sige na. Maawa kayo dito sa batang dala ko. Sige na. Borlak, sige na. Pasakayin na natin. Akong bahala. Sige na. Abutin mo na. Buksan mo na. Sinabi mo ha. Ikaw bahala. Ako, salamat. Salamat talaga. Pero bilisan nyo. Iabante nyo na iyo. Bilisan nyo. Kailangan mahitid ko tong batang to. Tatang, ano po ba nangyari dyan? Talog po ba yan o ano? Sige na. Ipapaliwanag ko habang tumatakbo tayo. Sige na. Litong-lito kami ni Borlak sa matandang lalaki. Gusgusin siya at may kargang batang lalaki na tulog na tulog. Maingat niyang iniupo yung bata. Saka bumulong-bulong habang umaandar kami. Palinga-linga rin siya sa paligid. May mga senyas pang ginagawa na hindi ko maintindihan. Magtatanong na sana ako, pero bigla na lang siyang nagbababa. Tatang, kasi po, yung bata, Para, dito na ako. Diyan ako, baka mapalayo pa ako. Oh? Hey, Lance, diyan lang daw. Sinasabi ko na nga ba wala na naman bahay dito eh. Papasok ako sa daan na yon. Sa dulo pa yung tirahan ko. Pero, itong bata, ibabaan niyo siya sa ikatlong bahay. Pagliko niyo sa ikatlong daan sa kanan. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Sige na. Salamat sa inyo. Ibaba niyo na lang yung bata doon, ha? Uy! Totong! Visit naman, Lance, oh. Ano bang gagawin natin dito sa bata? At saka, umandar ka na, Lance, oh. Bilisan mo. Ano ba naman yun? Ibaba daw doon? Pero alam din niya kung saan tayo pupunta, di ba? Pero habang tinitingnan ko yung bata ay may kakaiba akong naramdaman. Parang may malamig na gumapang sa palad ko. Binaliwala ko na lang yon. At saka ako inabante ulit ang van para maihatid ang bago naming pasahero. Uy, ito na kaya yung bahay ng batang to? Pangatlong bahay daw pagkatapos kumanan eh. Tignan natin. Borlak. Sige, gisingin mo na yung bata. Oh, bata? Uy, gising na. Nandito na yung bahay mo. Bata, gising na. Oh, Lance, masyadong mahimbing yung tulog niya eh. Ganon? Hipan mo baka sakali magising. Bata, nandito na tayo sa bahay mo ha. Borlak, sige nga, subukan mo hawakan. Ha? Bakit? Basta hawakan mo yung kamay niya. Kasi naman eh, kapag ito talaga... Lance, yung kamay niyo malamig. Ano? Ang bihira. Borlak, kailangan natin maibaba yung bata. Ibaba natin to. Ano ba nangyari? Bakit malamig yan? Lance! Teka, Lance! Baka mamaya mapagbintakan tayo dito. Hindi ba tiniwala sa atin yung batang to ng matanda na yun? Basta Borlak, ibaba muna natin siya. Ako na dito.
tumawag ka na lang dyan sa bahay ha. Talagang sobrang lamig nitong bata eh. Oh, sige, sige. Tao po! Tao po! Naku, ano naman sasabihin ko dito sa mga taong to? Oh, magandang gabi po sa inyo. Karga ko na yung bata at ilalapit na sana sa alin na nagbukas ng pinto. Pero bigla itong nagsuka ng napakaraming berdeng likido. Halos matilamsikan din ako, kaya sabay-sabay kaming nagkaguli ni Borlak at ng Ale, na nanay pala ng bata. Doon namin nalaman ang mas mabigat na katotohanan. Ang batang iniwan sa amin ng kakaibang matanda. Trahedya na pala ang sinapit. Lance, yung bata, narinig mo yun? Yung bata. Wala ngang buhay yung bata, kaya malamig yun. Kinutuban na ako nung tinitigan ko siya. Pagpanahog ng matanda. Oh, ang ibig ko sabihin, yung matanda, siya yung may gawa nito. Binanggit natin sa Ali yung matandang yun, di ba? Wala man lang siyang reaksyon. Tapos parang alam talaga nila kung anong nangyari doon. Binangungot daw. Ewan ko. Borlak, hindi ko na talaga maintindihan tong baryong to. Si Mang Pepe na lang yung sundan natin dito. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Nakapagsakay kami ng batang patay na pala at hindi normal ang lagay ng katawan niya. Mas lalo kaming nayanig nang sumuka siya ng napakaraming berdeng likido. Nakakapagtaka rin ang halos walang reaksyon ng nanay niya. Pero kahit sobrang balisa na kami, itinuloy pa rin namin ang paghahanap kay Mang Pepe, kasabay ng muling pagbuhos ng ulan. Pabira. Umuulan na naman oh. Oo, pero hindi tayo hinto dito. Babagalan ko na lang ha. Pero ano, ayos ka pa ba dyan? Oh? Ano? Ayos pa naman ako. Ano lang naman eh. Nagsakay lang tayo ng babae sumusulpot tapos bigla nawawala. Tapos nagsakay lang tayo ng matanda kanina na may kargang bata kaso wala na palang buhay. Kaya oo naman. Ayos na ayos lang talaga ako. Ano kaya meron sa baryong to, no? At saka, alam mo, Borlak, nakita ko na naman yung babae. Oh, ano? Saan mo naman nakita? Yung binaba ko yung bata. Habang kumakatok dun sa bahay. Tapos dito sa likod ng sasakyan, nakita ko na naman yung babaeng yun. Nung binalikan ko ng tingin, nawala na naman eh. Pero sigurado ako siya yun. Tapos ayun na nga, biglang sumuka yung bata. Grabe, nangingilabot ako. Ano ba naman to? Nagpatuloy lang kami sa biyahe. Isang biyaheng napakahaba at halos walang katapusan. At puno ng mga pangyayaring hindi may paliwanag. Hanggang sa marating din namin ang munisipyong pinanggalingan ng package ni Mang Pepe. Kaya lang 11:00 na ng gabi noon at wala na kaming napagtanungan. Kainis, sa hinaba-haba ng biyahe at sa dami ng nangyari. Ito tayo, Bokya. Grabe talaga. Maghahating gabi na tayo nakarating ha. Bukas na lang natin balikan yan. Ano? Ano mabalikan? Ibig mo sabihin magpapalibos tayo ng gabi dito? Eh anong gusto mo? Bumalik pa tayo doon? Awit na ako no? Sa dami ng lintik na nangyari dito eh. Siyempre ayoko na rin magpalipas ng gabi dito. Kaso pagod na talaga ako eh. Oo nga eh. Kainis, sige na nga. Maghanap na lang tayo ng matutuloyan dito. Grabe, biyahe na naman. Eh wala tayong magagawa, Borlak. Inikot nga namin ang sasakyan at naghanap kami ng matutuluyan. Ang problema, walang matuluyang bahay, panuluyan o kahit anong tulugan sa baryo. Lalo pang lumakas ang ulan at nagsisimula na ring bumaha sa mga kalsada. Ay, naku. Napakaswerte talaga natin, Lance, oh. Pati yung gasolina maubos na din no? Ano, Borlak? Paano kaya to? Eh, yung nakita ko lang gas station, nandun pa sa bungad ng baryo eh. Naku, wala na to.
Wala na talagang pag-asa, Lance. Siguro, maghanap muna tayo ng medyo maliwanag na lugar. At saka yung siguradong hindi ka agad babahain. Doon natin parada tong sasakyan. Dito tayo magpalipas ng gabi. Ganun na nga lang. Wala na tayo magagawa talaga. Sa totoo lang, halos wala ng kalyeng hindi minabaha sa baryong yon. Namatay na rin lahat ng ilaw sa poste. Malamang pinatay na ang kuryente dahil sa tindi ng ulan, kulog at kidlat. Oh, ito na ba yung sinasabi mong pinakamaganda natin pwesto? Wow, ang liwanag nakakasilaw. Wala eh. Pero kitang-kita naman tayo dito. Wala talaga eh. Nilamon na ng dilim tong baryong to. Siguro, Borlak, salitan na lang tayo ng tulog. Para kahit papaano meron nagbabantay. Oo, sige. Pero ako muna yung unang matutulog Usay mo Kung tutuusin, mas ako nga yung nangangailangan ng pahinga eh. Kaso, naduwag ka na naman. Gusto mo pagmulat mo, umaga na. Sige na. Matulog ka na nga lang doon sa likod. Ako lang bahala dito. Ayos. Makakapagpahinga ka rin naman paggising ko eh. Hirap na hirap akong labanan ang antok dahil delikadong pareho kaming makatulog sa ganong lugar. Lalo't patuloy pang tumataas ang tubig baha. Sa bawat kidlat, saglit kong nasisilayan ang paligid. Hanggang sa isang napakalakas na kidlat ang nagpakita ng isang malaking babaeng anyo sa likuran. Nakangisi at nakapwesto malapit kay Borlak. Kaya naman agad ko siyang ginising sa matinding takot. Ano yun? Ano ba yun? Borlak, meron kasing ano eh. Pambira ka naman. Pero mabuti ginising mo ko. Pakiramdam ko may nakadagan sa akin eh. Hindi ako makahinga. Akala ko, Lance. Akala ko mamamatay na ako. Ano? Paano? Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko meron dumagan sa dibdib ko. Baka naman binabangungot ka lang. Hindi pa naginip yun. Napakalinaw eh. Pinipilit ko talagang gumalaw. Pinipilit ko makawala. Pero lalo niya akong dinidiinan. Tumatawa pa nga eh. Tumatawa pa yung babae napakalaki. Tumatawa siya habang nakaupo sa dibdib ko. Babae malaki? Borlak, hindi kaya yun yung... Kasi kanina may nakita ko dyan sa bandang likod eh. Kumidlat na napakalakas. May nakita ko malaking babae dyan. Hindi kaya... Ano? Umalis na tayo. Sige na, Lance. Balikan na lang natin si Mang Pepe. Umalis na tayo. Sige, bahala na. Basta uuwi na lang muna tayo. Si Mang Pepe na ninong ko. Siya sana ang hahanapin at iuuwi namin. Napakalayo na ng inabot namin at sobra na rin ang mga nangyayari. Pero matapos ang sinapit ni Borlak. At dahil sa nakita ko na naman sa loob ng van, buo na ang pasya ko. Uuwi na muna kami. Pinilit kong ituloy ang biyahe sa gitna ng lumalakas na ulan, kulog at kidlat. Pero parang iba ang ihip ng kapalaran sa amin ang gabing yon. Uy. Huwag naman ngayon. Buisit. Borlak, tanglawan mo ko Sisilipin ko lang yung makina. Ayusin natin to. Hoy, Borlak, ano na? Tanglawan mo ko. Wala akong makita dito eh. Bilisan mo lang. Borlak? Uy, Borlak. Borlak. Lance, ilong-ilo na ako. Nangihina na ako. Nakita kong binuksan ni Borlak ang pinto at akmang bababa. Pero hanggang doon na lang ang kinaya niya. Hindi man lang siya makatapak kaya napasandal na lang ulit sa upuan. Mabilis ako sumakay at tinapatan siya ng flashlight. Nangangalahati ang mata niya. Lupaypay na lupaypay. At nang salatin ko ang braso niya ay nag-aapoy sa init. Nilagnat si Borlak. Bumaba ako para subukang ayusin ang makina.
Pero malinaw na mekaniko na ang kailangan namin. Borlak, wala na. Nabasa na talaga yung loob. Malalakas din kasi yung hangin eh. Pasensya na pero hindi to andar. Mekaniko na yung kailangan natin. Lance, nilalamig ako. Oo, lamig, Lance. Teka. Borlak, masyadong mataas yung lagnat mo. Lahat ng pwedeng ipangkumot sa van ay ibinalot ko kay Borlak. Bahagya siyang guminhawa at nakatulog. Pero mayat maya ay nagigising at parang laging nagugulat. Hindi ko siya iniwan. Ang hirap dahil ang haba ng gabing yon. Hanggang sa medyo humina ang ulan. Nang mag-uumaga na ay iniwan ko muna siya sa sasakyan at naglakad para humingi ng tulong. Pero hindi ko inasahan ang nasalubong ko. Wisit, ang aga-aga palang basang-basa na ako ah. Pero kailangan ko makahanap ng bahay na matutuluyan. Teka, ikaw yung, Kailangan mo ng bahay na matutuluyan? teka, ikaw nga ba yun? Ikaw ba yung babaeng bigla na lang nawawala? Di ba kailangan mo ng bahay na matutuluyan? Hindi na, huwag na. Ayos lang ako. Kunti lang yung mga bahay dito. Delikado rin dahil sa mga sundalo. May mga rebelde din na bumababa galing bundok. Ano ba naman to? Sobrang malas ko na talaga. O sige, kung ayaw mo aalis na lang ako. O siya sige, maulan na rin ako. Mabuti na lang. Gusto ko na talagang tumakbo kanini. Ano ba talaga yung babaeng yun? Hindi ko man lang nakita na maayos yung mukha niya. Uy! Teka! Tumumbo yung babae oh! Miss! Miss! Nakalimutan ko ang takot ko at agad ko siyang binuhat. Kahit hirap ako dahil medyo mabigat siya. Pero nang maikalong ko siya at nahawi yung buhok niya, doon lumitaw ang sobrang putla niyang muka. Mabigat ka rin pala, miss. Ano ba nangyari sa'yo? Miss, dumilat ka naman oh. Dalhin mo ko sa bahay namin. Ano? Sa bahay mo? O siya, sige. Saan ba dito yun? Diyan lang, ituturo ko sa'yo. Tulungan mo naman ako. Hindi ko nakalimutan si Borlak pero nabigla rin talaga ako sa nangyari sa babae at naawa na rin ako. Hindi ko siya kayang iwan na nakasubsob sa ulan. Malapit lang pala yung bahay nila. Pagbaba mo lang sa gilid ng pangunahing daan, matutuntun mo agad ang nag-iisang bahay sa gitna ng kakahuyan. Luma ang bahay, madilim, dahil saradong-sarado ang mga bintana. Inihiga ko ang babae sa mahabang upuang kahoy. Nako, grabe. Nalalamig ka oh. Ano ba kasi talagang nangyari sa'yo? Dapat madala ka sa doktor eh. O kaya sa klinika. Saan ba mayroong ganun? Wala nun dito. At saka, ayos lang naman ako eh. Pasensya na kasi alam kong iniwan ko yung kasama mo. Siguro, pwede ka nang bumalik sa kanya. Pero nanginginig ka pa oh. At saka, meron ka ba kasama dito? Mila! Mila, ano ba? Mila! Nanang, nandiyan na po. Sandali na po. Aray ko. Teka lang. Sino yun? Nanay mo? Teka, aalalayan na kita oh. Wag, hindi pwede. Nang, nandiyan na po ako. Nanginginig pa rin ang tuhod ng babae at halatang hilo pa rin siya. Pero dali-dali pa rin siyang umakyat sa ikalawang palapag para puntahan yung babaeng sumigaw. Mabagal ang akyat niya, kaya lalo pang nagsisigaw ang babae sa taas. Nakita ko pang nagbabagsakan ng kung ano-anong gamit at may ilan pang nalaglag hanggang sa pwesto ko.
Grabe naman. Nanay niya ba talaga yun? Naganda hulog-hulog tuloy yung mga nakasabit sa... Teka. Ano tong nasa sahig? Kakaiba to ah. Kwintas kaya to ni... Bakit ba napakakupad mong babae ka? Wala ka na nga silbi, hindi ka pa maaasahan. Nasaan na yung sabaw ng gulay? Kasi hindi ko po kasi... Matuga ka talaga! Wala kang silbi! Hindi ba't kanino ko pang ipinapagawa sa'yo yung mga gulay? Hindi ka pa pala nakakalabas. Inuna mo na namang humilata. Salot ka na nga dito sa baryo, wala ka pang silbi. Hindi ka lang sumpa ng baryo Napakalaking pabigat mo pa sa sarili mong ina. Nang tama na po, Nang. At saka isa pa, may narinig ako lalaki doon sa baba. Sino na namang inaakit mo? Napakakapad talaga ng mukha mo. Huwag ka nang umasa, ha? Walang maaawa sa'yo. Walang maglalaan ng kahit ano para sa'yo. Ako lang. Tandaan mo, ako lang. Kaya bumaba ka na dyan at paalisin mo yung damuho na yan. Huwag na huwag mong iisipin na may magkaka-interes sa'yo dahil kahit iharap mo pa yung katawan mo, walang magkaka-interes sa'yo dahil kasusuklaman ka lang. Kaya palayasin mo na yan, ha? Ako lang ang pwedeng tumingin sa'yo. Opo, Nang. Opo. Ibang klase. Totoo ba yung narinig ko? Parang pelikula lang to ah. Hoy! Babaeng bangungot! Lumabas ka dito! Papatayin kita! May nababato pa. Barak yung pader nila oh. Muntik lang ako dun ah. Naku, pasensya ka na. Tinamaan ka ba? Nagulat ako sa'yo. Hindi naman. Pero ano ba nangyayari? Sino ba yun? Tinamaan ka. Lumabas ka dito, babaeng bangungot! Ano? Ako bang papasok dyan at kakalad ka rin kita palabas? Pasintabi na lang kay Nanagoring ha. Pero pagdurusahin kita sa ginawa mo sa kapatid ko! Wala naman talaga akong balak makialam. Ang totoo, gusto ko na lang umalis at balikan si Borlak. Pero nagulantang ako nang pumutok ang noon ng dalaga sa batong pumasok sa loob ng bahay. Umiyak siya at napaupo na lang at doon na ako hindi nakapagpigil. Nakadampot ako ng maso malapit sa pinto, saka ako lumabas. Pasensya na talaga kay Nanagoring. Pero magkakawasak-wasak talaga ang bahay nyo kapag hindi ka... Hoy! Ano ka ba? Kontrabida sa pelikula? Napakalaki mong tao tapos kung makabambato ka sa babae nakatira dito, umalis ka nga dito! Sino ka ba? Bagong ani ng salot? Hindi ko maintindihan yung pinagsasabi mo at wala rin ako pakialam. Kung gusto ko, lumayas ka dito. Dahil kung hindi, papasagi ko yung mukha mo. Hindi ko talaga sasantuhin yung mukha mo kahit mukha ka pa simento. Bibilang ako ng hanggang 3 ha. Kapag hindi ka pa umalis, sinasabi ko sa'yo. Aalis ako. Pero huwag kang magkakamali. Hindi ako natatakot sa'yo. Pagbalik ko, pagsasabay ko kayo ng babaeng salot na yan. At ito ang tatandaan mo. Pagsisisihan mo yung pagsawsaw mo sa babaeng yan. Gawin mo ang lahat ng gusto mo dyan. Pero kung ako sa'yo, huwag na huwag kang matutulog sa tabi niyan. Dami mo sinasabi. Umalis ka na nga. Tignan na lang natin. Wala ka pang alam dito. Hintayin mo lang. At kapag nadali ka ng babaeng bangungot na yan, hindi ka na makakangisi. Laki ng topak mo! Huwag ka nang babalik dito! Miss, grabe, duguan yung noo mo. Teka, ayusin natin oh. Hindi na. Iiwan mo na ako. Sige na, umalis ka na. Pero miss, tumutulo yung dugo mo. Ayusin muna natin oh. Nakita mo na, Mila? Dahil sa'yo gulo yung dinadala mo dito sa bahay ko. Wala ka nang dinala kundi perwisyo lang at problema. Salot ka talaga. Ikaw talagang papatay sa akin. Umalis ka na. Nakikiusap ako sa'yo. Maawa ka na. Naintindihan ko. Basta gamutin mo muna yung sugat mo ha. Tapos gandadin niyo muna yung mga pinto niyo. Tulala akong naglakad pabalik sa sasakyan kay Borlak. Hindi ko maunawaan kung bakit gano'n na lang ang galit ng mga tao sa paligid ng dalagang yon. Kung kanina natatakot pa ako sa itsura at presensya niya, ngayon ay awang-awa na ako.
Kita sa kilos at sa malamlam niyang muka ang hirap na pinagdaraanan niya. Sino kaya talaga yung babaeng yun? Bakit ganun? Ay nako, kung may magagawa lang sana talaga ako. Uy, Borlak, gising ka na pala. Kumusta yung lagay mo? Ewan ko, lupay-pay na lupay-pay ako eh. Parang may masakit sa akin pero hindi ko matukoy kung saan. Parang nasa mismong loob ko yung sakit talaga. Lalo pa sumasakit kapag humihinga ako. Kaya parang kinakapos ako eh. Saka nahihilo pa rin ako. Pero saan ka nga ba nagpunta? Nakahingi ka ba ng tulong? Yun na nga eh. Maghahanap sana ako ng matutuluyan natin eh. Kaso iba yung nakita ko. Pero saka ko na ikukwento sa yun. Pero itong ending, wala rin ako napagtanungan. Hindi ako nakarating sa may kabahayan. Tsaka gutom na rin talaga ako. Ako rin eh. Ano bang gagawin natin? Aalis sana ulit ako. Pupuntahan ko na talaga yung mga bahay doon. Bumalik lang ako para tignan yung kalagayan mo. Basta't nakaupo lang ako dito, ayos lang naman ako eh. Sige na, ikaw munang bahala. At saka, pasensya na ha. Ngayon pa talaga ako nagkasakit. Natumbo ko naman ang iba pang bahagi ng kabahayan. Pero konti lang talaga ang tao sa baryong yon. Pagod na ako dahil hindi pa ako nakakapagpahinga. Napakarami nang nangyari at mukhang hindi pa tapos ang kamalasan ko. Kakaunti lang talaga yung bahay dito. Tapos puro sarado pa. Ba't kaya ganito tong baryo? Hoy! Saan punta mo pare? Ikaw na naman? Hoy, alam mong hindi ako taga rito. Maghahanap lang ako na makakatulong sa akin para makalis na ako dito. Ngangas mo kanina ha. Hayaan mo, pagkatapos kitang bugbugin ngayon, isusunod ko na yung babaeng bangungot. Sinunggaban ako ng lalaking yon pero nakaikot ako at napilipit ko yung braso niya. Saka ko siya naidapa sa lupa. At habang nakadagan ako sa kanya at pinipilipit ang braso niya, nilinaw ko ang kalagayan ko. Sinabi ko na, di ba? Wala akong kinalaman sa babaeng yon. Meron lang ako hinahanap na tao. Na-stranded ako dito dahil sa matinding ulan kagabi. Kaya kung ayaw mong mapalda, tigilan mo ako! Oo na. Naintindihan ko na. Pasensya na. Ibang klase ka. Payat ka pero malakas ang puwersa mo. Pasensya na rin. Alam mo naman, puro kamalasan yung inaabot ko eh. Pero kailangan ko pa rin hanapin yung kaibigan ko. Tapos nagkasakit pa yung kasama ko. Nagkasakit? Oo, natulog lang siya sa biyahe. Tapos pagising niya, hinang-hina na siya. Pare, hindi lang basta sakit yan. Ano? Nagtaka ko sa takot na lumitaw sa mukha niya nang mabanggit ko ang lagay ni Borlak. Una tiningnan niya ang sasakyan at doon napatunayang malala ang sira ng makina. At matagal na pagawaan ang kakitaan. Kaya isinama na lang niya kami sa bahay niya. At nang matingnan niya si Borlak, mas tumindi pa ang takot na nakita ko sa mukha niya. Salamat pare ah. Borlak, kaya pa ba? Buka muna dyan. Oo, kaya ko pa. Pero sobrang lupay-pay na talaga ako. At saka, pare, salamat sa iyo ha. Pasensya na rin sa abala. Wala yun. Pre, pasensya na rin kanina ha. Di ko naman talaga intensyon na saktan ka. Teka, eto, minatamis na kamote. Gagawa lang ako na salabat para may mainit kayong inumin. Salamat pare ah. Mula kagabi, wala pa talaga kaming kain eh. Pasensya na rin kung maubos namin. Nako, wala yun. Marami pa naman akong lulutuin dito eh. Pero pare, kamusta na yung pakiramdam mo? Nahilo ko.
Hinang-hina ako tapos merong masakit tuwing humihinga ako. Parang nasa loob mismo ng katawan ko yung sakit eh. Kaso hindi ko talaga matukoy kung nasaan banda yun. Pare, binangungot ka no? Oo, parang ganun na nga. Hindi ko alam. Pero bangungot nga siguro to. Bangungot nga yan pare. Bangungot na ang tawag alasip. Ano? Anong alasip? May pangalan pala yung bangungot? Oo, alasip. Pare, nung binangungot ka, hindi ba't may nakita kang babae malaki? Parang mataba, ganon? Oo. Siya nga. Ba't mo alam yun? Yun nga yung alasip. Dito sa baryo namin, may isang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Yun ang bangungot. O siya yung nagdadala ng bangungot. At ang tawag sa kanya alasip. Kapag nakatulog ka at ikaw yung napagtripan niya, uupuan ka niya sa katawan. Sasakupin niya ang dibdib at tiyan mo. Napakalaki niya. Napakataba. Kaya hindi ka talaga makakapalag. At hindi ka makakawala. Bigla kaming natigilan at halos hindi na malunok ang pagkain. Alasip, isang nilalang daw na nagdadala ng bangungot. O kaya ay siya mismo ang bangungot. Kita ko kay Borlak ang matinding takot. Butil-butil ang pawis sa noo at sentido niya. At halatang yumanig talaga siya sa kaba. Naku, tama na nga, tama na. Tumahimik ka na. Hindi totoo yung sinasabi mo. Kalokohan lang yan, no? Borlak, teka nga, kumalma ka nga. Hindi totoo yung mga yan. Hindi pwede. Kwentong baryo lang yan. Gawa-gawa mo lang yun eh. Naiintindihan ko. Hindi ka kasi taga rito. Pero maniwala ka man o hindi. Totoong bangungot ng alasip. Eto, silipin niyo to. Sino nandyan? May natulog na bata? Teka. Tignan mo mabuti. Sobrang payat ng katawan niya. Parang impis naman yan. Ba't ganyan? Kapatid ko yan si Joey. Mahal na mahal ko siya. Noong isang gabi, naiwan ko siya mag-isang habang bumibiyahe ako sa tubuhan. Pero pagbalik ko, nakaratay na siya sa bahay ng mga kaibigan ko. Sabi ng mga bantay, binangungot siya at umuungol. Kaya pinagsasampal at binuhusan nila ng malamig na tubig para magising. Nagising nga siya pero nanghihina na. Dinaganan daw siya ng babaeng dambuhala. At dahil natikman ng alasip ang laman loob niya, patuloy pa rin tong hinihigop. Ikaw rin, Borlak. Nagising ka man sa bangungot, pero unting-unting hinihigop ang loob ng katawan mo. Loko, loko yung gagawin natin. Ayoko pa mamatay. Lance, ayoko pa mamatay. Gusto ko lang umuwi. Ano ba gagawin natin dito? Ramon, anong gagawin namin? Ang sabi ko nga sa inyo, maniwala kayo o hindi, totoong alasip. At siya'y malinaw na patunay. Tingin niyo si Joey. Mahal na mahal ko yan. Kasi kaming dalawa na lang yung naiwan dito. Yung nanay namin. Nawala nung 1 taon lang. Ganun din. Binangungot at hindi siya nakaligtas sa alasip na yon. Ramon, sigurado naman meron paraan, di ba? Meron. Pero kailangan mamatay yun, dapat mamatay. Kailangan mamatay yung babaeng yun. Yung babaeng salot. Yung babaeng bangungot. Siya yung alasip. Papatayin ko siya. Pinatay niya yung nanay ko. Hindi ko hayaan pati kapatid ko kukunin niya sa akin. Ano? Siya yung babaeng yun? Yung kawahang babae? Totoo ba yan? Minahal ko siya. Binigay ko ang lahat sa kanya. Pakakasalan ko sana siya. Pero nung dinala ko siya dito para ipakilala sa nanay ko, pinaya siya ng nanay ko at pinagtabo yan. Nagtanim siya ng sama ng loob sa nanay ko. Kaya ginawa niya yun. Yung babae niyan, galit siya sa mga tao sa baryo. Kaya niya pinagdudusa yung mga tao dito. Hindi siya matiis ng nanay niya na sinanaguring. Pero kailangan na rin siya mamatay. Takot at paghihirap lang ang dala niya sa mga taga-baryo. Kaya napakarami na umalis dito. Teka, tao pa rin yun ah. Parang ang hirap naman yata ng gagawin nyo.
Wala lang ibang paraan, pare. Kailangan siya mamatay para mailigtas yung iba. Pero meron nagtatanggol sa kanya. Isang makapangyarihang mambabarang na nagpapanggap na albularyo. At inaalay sa babae niya ng mga nagpapagamot sa kanya. Lahat ng lumalaban, nagkakasakit. Nagsusuka ng insekto. At tinutubuan ng mga karayom sa katawan. At namamatay silang dilat at nakakaranas sa matinding hirap. Kaya salot at sumpa ang mambabarang na yon. At yung babae mangungot na yan. Loko, kung pinoprotektahan pala siya ng mambabarang, paano natin siya harapin ngayon? Wala na bang ibang sumubok? Marami nang sumubok. Napalayas na noon sa baryo ang babaeng yan. Yung ina niya, si Nana Goreng. Nakuha pa namin. Kinupkup namin siya. Mahal siya ng mga taga-baryo. Kaso halos mawala sa pag-iisip ang matanda dahil nahiwalay sa kanya ang mga anak niya. Nakiusap si Nanang sa mga taga-baryo na maibalik yung anak niya si Mila. Magsasama daw ulit sila sa bahay. Kaya nandun sila ngayon sa lugar na halos walang tao. Nanay niya pala yun. Kaya pala ganun na lang yung galit dun sa kanya. Narinig ko kasi grabe kung pagsalitain niya yung anak niya. Parang hindi niya anak kumurahin. Ilang oras nagkwento si Ramon tungkol sa baryo at kung paanong nilalamon ito ng bangungot ng alasip. Sa totoo lang, hirap akong maniwalang si Mila ngayon, yung babaeng dati kong kinatatakutan. Parang multong sumusulpot at biglang nawawala. Pero kalaunan, wala akong nakita sa kanya kundi hirap at pagsusumamo sa malamlam niyang mga mata. Pero anong magagawa ko? Pati si Borlak ay tila napailalim na rin sa lagim ng alasip. Pinahiga muna namin siya at pinainom ni Ramon ng halamang gamot para kumalma. Yung mga halaman na yan, bigay lang ng mga albularyo mula doon sa kabilang baryo. Ang kaso, mahirap makahanap ng tanim na yan at kailangan pang akyatin sa bundok. Kaya limitado lang talaga yung nakukuha. Salamat, Ramon, ah. Kahit kailangan din ni Joey yan, hinahagi mo pa rin kay Borlak. Wala yun, pare. Halika na. Punta na tayo sa munisipyo. Kailangan mong asikasuhin yung isa mo pang kaibigan na sadya mo dito. Oo, sige. Tara muna. Tapos sumanap na rin tayo ng talyer o mekaniko. Nakarating nga kami sa munisipyo kung saan nanggaling ang package ni Mang Pepe. Mula ron ay itinuro naman sa amin kung nasaan siya. Nasabik ako noon, handa na sana akong batiin ang ninong ko. Pero nang makita ko ang lagay ni Mang Pepe, dumoble ang pagod at takot ko. Pare, may iwan muna kita, ah. Meron lang akong kakausapin na albularyo. Ako na rin maghanap ng mekaniko. Sige pare, ako nang bahala dito. Susundan ko na lang yung tinuro mo para makabalik ako sa bahay. Salamat, ah. Oo, sige. Ma'am Pepe? Ano? Kaya niyo po ba magsalita? Nakaratay si Mang Pepe sa maliit na pagamutan. Nangingitim ang paligid ng mga mata niya at may berdeng marka sa muka. At hindi na siya makapagsalita kaya sulat na lang ang sagot. Halos pareho ng nangyari kay Borlak. Natulog, hirap huminga, may dumagan sa dibdib. Isang dambuhalang babae. Nagising lang daw siya nang magliparan ang bintana sa lakas ng bagyo. Yung recording at mga larawang ipinadala niya, kuha pala sa paligid ng tinutuluyan niya. Pero paglabas ko para humingi ng tulong, may eksenang nagpayanig sa akin. Ano yun? Teka, may nihuling babae yung mga sundalo, oh. Teka, anak lang. Patayin niyo na lang ako! Maawa kayo! Patayin niyo na lang ako! Ayoko na! Si Mila yun. Mali to. Mali talaga. Hindi pwede to. Mila! Parang sasabog ang dibdib ko nun sa kaba sa iniisip ko sasapitin niya. Pero hindi ko rin alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob para kumilos. Tinakpan ko ng panyo ang mukha ko at isinuot ang sombrero.
Mula sa likuran ay naswertihan kong maagaw ang baril ng isa. Saka ko sila pinaghampas sa batok. Bumagsak yung mga sundalo. Binuhat ko si Mila. May ilang taong nakakita sa amin at agad kaming hinabol. Bitawan mo na ako! Hayaan mo na ako mamatay! Hirap na ako at hirap na rin tong baryong to. At yung mga sundalong yan, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Oo na. Siguro nga selyado na yung kamatayan ko dahil sa ginawa ko sa mga sundalong yun. Pero kung ikaw yung nabitbit na mga yon, alam mong hindi lang kamatayan yung sasapitin mo sa kamay nila. Alam ng lahat ko anong ginagawa nila sa mga babae na uhuli nila. Bitawan mo na lang ako. Tapos tumakas ka na. Bumalik ka na lang kung saan ka man nanggaling. Sa ginawa ko, hindi ko na alam kung makakabalik pa ako dito ng buhay. Kaya tumahimik ka na. At sa palagay ko, ikaw lang yung sagot sa lagay na kasama ko. Naku, dumadami na yung mahabol. Tara na, tara na. Ha? Sino yun? Hoy! Bata! Dito! Bilis! Bilis! Teka, yun yung mata na... Bahala na nga. Itinakbo ko na lang yung babae. Pero hindi rin naman talaga suntok sa buwan ang ginawa ko. Sumagi na rin sa isip ko na kung siya ang itinuturong ugat ng lahat, baka siya rin ang solusyon. Ang problema lang, napakadelikado ng naging paraan ko. At sa gitna nun, biglang sumulpot sa isang kanto ang pamilyar na matanda. Bilis! Dito! Bilisan niyo! Sumot kayo dito! Tata, kapag ginawa mo na naman ako, bubugbugin talaga kita. Hindi ko nakakalimutan yung nangyari doon sa batang iniwan mo sa amin. Ano ba? Bitawan niyo na nga lang ako. Mapapahamak lang kayo sa ginagawa niyo eh. Hindi pwede. Hindi ko hayaan mahawakan ka ng mga yan. Pagsisisihan nila ang lahat ng to. Dalihan mo, bata. Tatalo tayo doon sa kabila. Kahit diskumpiyado pa rin ako sa kanya dahil sa huli naming pagtatagpo, sumunod na lang ako. Sumingit kami sa mga looban hanggang sa makalabas at bumaybay sa mga masukal na daan. Hanggang sa napadpad kami sa isang bahay malapit sa ilog. Dito! Dito! Pasok! Bilis! Maupo kayo dyan. Wala na yung mga yon. Hindi nila kaya sumunod dito. Ano bata? Kamusta? Parang mali yatang naiwan ako sa dalawang to. Ano ba yung mga nakasabit na yan? Mga pampaswerte ba yan o ano? Kinakabahan ka ba? Nako bata, dapat lang. Pagkasabi niya noon ay napansin ko ang mga kakaibang kwintas at imaheng nakasabit sa kubo. Biglang bumalik ang bigat sa dibdib ko. Lumamig ang pawis sa buong katawan ko. At nang ilingon ko pa ang tingin sa dalagang nakasalampak, nakayuko at nakangiti, doon tuluyang bumaliktad ang mundo ko. Ikaw, sabi ko sa iyo, di ba sana iniwan mo na lang ako? Dahil gusto ko nang mamatay. Hirap na ako. Hindi ka nakinig. At ngayon ikaw na yung nasa alanganin. Teka, niligtas kita. Kaya huwag mo sabihin. Hindi ka na dapat sumali sa gulong ito. Masyado kang pakalimero. Namumutla ka na. Natatakot ka ba? Lagot, mali ako. Maling-mali. Teka, parang inaantok ako. Ano to? Dugo ba yung naaamoy ko? Nako, siguro may bumaril sa atin kanina, tapos nadaplisan ka. Unti-unti ka mahihilo at unti-unti kang aantukin. Hindi ako pwede makatulog. Wala akong kalaban-laban. Huwag ka bibigay. Huwag ka bibigay. Sa unang beses kong nakita ng malinaw ang kanyang mga mata, para akong nahulog sa isang bangungot.
Habang inaantok, yun ang huli kong nasilayan bago ako tuluyang nakatulog. Sa panaginip, para akong nilulumpo ng isang mabigat na nilalang na dumagan sa akin. Halos hindi ako makahinga o makagalaw. At sa gitna ng dilim, nasilayan ko ang anyo nito parang babaeng humahalakhak. Nalalo pang nagpatindi sa takot ko. Sa matinding pagpupumiglas, nagawa ko ring makawala at bigla akong napaupo. Ano? Nagising siya! Aba! Nakabawi siya ng lakas! Teka! Ano? Saan nanggaling to nilalang na to? Nang lingunin ko ang sulok na yon ay nanlamig ang buong katawan ko. May nakatalong kuroon na isang nakakapanghilakbot na nilalang. Babae yon. Puting-puti ang balat. Umaangil, naglalaway. Nakausli ang mga pangil at mahaba ang dila. Nalilisik ang mapupulang mata na tila nakikipagsukatan ng lakas. Gulong-gulo ako at lalo pang nawalan ng ulirat nang makakita ako ng isa pang babaeng parang halimaw. Pero sa mga sumunod kong narinig, kahit paano ay luminaw ang nangyayari. Mila! Yan yung ina mo na sigureng. Mapanlin lang yan na aswang. Gawa-gawa ng ilusyon ng bangungot ng mga tao habang sinisip-sip niya ang laman, dugo at buhay ng mga biktima niya. Kahit ikaw nilinlang niya, kaya ikaw na mismo, naniniwalang ikaw ang alasip na bumabangungot sa mga tao. Pero walang alasip. Ang totoong nandito sa baryo, isang walang yang mapinsalang aswang. Naniniwala ka ba sa kanya, anak? Paano naman ako? Ako ang nanay mo. Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Ako lang ang nagmamahal sa'yo, anak. Mila, huwag kang makinig sa kanya. Nay! Nanay! Lumapit ka dito, anak. Halika dito. Hindi, Mila! Matagal ka na niloloko ng nanay mo. Minamanipula niya yung buong pagkatao mo. Pati ikaw, pinalit mo yung sarili mo dahil sa mga salita ng walang yamong ina! Hindi. Si nanay lang. Siya lang yung nakakakilala sa akin. Siya lang yung nagmamahal sa akin. Totoo yan, anak. Ako lang. Tayo lang dalawa. Hanggang sa huli tayo lang dalawang dapat magsama. Halika. Tutulungan mo ako makatayo, anak. Nay, opo, Nay. Uuwi na po tayo. Uuwi na tayo. Tandaan mo, Mila. Ako lang ang pwedeng magmahal sa'yo. Ako lang ang magmamahal sa... Mila! Ano? Hindi! Hindi mo ako mahal, Nay. Hindi mo ako minahal. Pero ikaw, mahal na mahal kita kaya gagawin ko to. Pagpapahingahin na kita para matapos na ang lahat ng to. Hindi. Ano nangyayari dito? Bakit kailangan umabot sa ganito? Mila! Teka! Wag! Mila! Humanda ka sa akin! Ay, wag! Mila! Walang yaka! Pati sarili mo, anak! Humanda ka sa akin! Teka! Nasaan na? Tatang, sa likod! Sa likod! Ano? Pakialam merong anggulang ka! Ngayon, Mila, ikaw naman! Halika rito dahil sinuway mo ako! Ngayon, ako mismo! Sinunod! Tama na, halimaw! Mila! Dito! Bumagsak ang aswang nang mahambalos ko siya ng silyang kahoy sa ulo. Nahata ko palayo si Mila. Dinampot ko ang itak na nabitawan ni Tatang. Pero nang susugurin ko na ang aswang, wala na siya sa pinagbagsakan ko sa kanya. Napalundag na lang ako nang bigla siyang sumulpot sa kaliwa ko. Pero naglaho ulit nang hambalusin ko ng itak. Anong nangyari? Nasa siya? Mag-iingat ka. Mga buso. Meron silang kakayanan na maglaho at sumulpot. Maaaring hindi siya nakikita ng mga mata mo. Pero naririyan lang siya sa paligid mo. Mag-ialisto ka. Tinamaan yata yung bituka at atay ko. Hindi ako makatayo. Nay, tama na! Itigil mo na to, Nay! Hindi ako titigil! Hindi pwede hindi
ako makakain ng dugo at laman. Kahit ang dugo mo, kahit ang laman mo, lalamunin ko! Ano ba yan? Narinig ko lang siya pero hindi ko siya makita kung nasaan. Nasa ka ba? Magpakita sa akin! Huli ka! Sinabi ng tama, nanay! Sumulpot ang aswang at mabilis ako sinunggaban. Pero naabutan siya ni Mila at naitarak ang itak sa dibdib nito. Namilipit at gumulong ang aswang. At habang lumuluha, sunod-sunod siyang inundayan ni Mila ng saksak. Pero hindi agad bumigay ang halimaw. Nasunggaban nito si Mila at nakubabawan siya. Handang sakmalin ang sariling anak. Buti na lang nakagapang si Tatang at naihataw ang itak sa ulo ng aswang. Kaya muli itong nagpagulong-gulong. Wala kang kasing sama! Kahit tugulan sarili mo, anak, hindi mo talaga mapigilan! Para kay Mila, ako na tatapos sa'yo. Oh, teka, nasaan na siya? Hindi ako mamamatay! Ako ang bahuwat na lagi niyong kakatakutan! Nako! Nakatakas pa! Nay, tama na, tumigil ka na! Wala na, Mila. Nakatakas na. Kahit hindi na siya makapaglahong muli, hindi na rin natin siya maaabutan sa kakahuyan. Pero marahil sapat na ito. Sa ngayon, malinaw na ang lahat, Mila. Wala kang kasalanan. Panahon na para palayain mo yung sarili mo mula sa napakadilim na anino ng ina mo. Sinuyod namin ni Tatang ang kakahuyan, pero mga bakas na lang ng dugo ang nakita. Nakatakas ang aswang, pero luminaw na ang lahat. Taliwas sa akala at paratang ng mga taga-baryo. Inosente si Mila. Ang kawawang dalaga ilang taong nagdusa dahil sa panlilinlang ng sarili niyang ina. Pero sa usapin ng mabuti at masama, hindi pala ganun kasimple ang lahat, lalo na sa sinapit ng nanay ni Mila. Gagamutin ko muna yung mga sugat mo, ha? Kailangan malinis yung laway ng aswang. Kung hindi, lalasunin niyan yung katawan mo. Sige na, itaas mo yung manggas mo. Salamat. Kayo po, kamusta po kayo? Wala yon. Kaya kong gamutin ang sarili ko sugat. Ikaw, kailangan mo magpalakas. Oh, eto. Inumin mo itong dahong nilaga ko. At ito rin para sa dalawang mong kasama. At oo nga't nakawala na sila sa aswang. Pero kailangan pa rin makabawi ang katawan nila. At saka nga pala, nahulog itong porselas na ito mula sa bulsa mo. Aba, baka hindi mo alam malakas tong anting-anting na ito. Kaya mo na paglabanan ng ilusyon na aswang. Dahil dito. Pero sa akin ito, matagal na itong nawawala. Teka, pero kay nanay po yan ah. Hindi ko alam kung saan niya nakuha pero lagi kong nakikitang nakasabit yan sa pader namin. Napulot ko lang kasi yan eh. Yung nagwawala yung nanay mo. Naibulsa ko na pala. Hindi ko na naibalik sa sobrang gulo. Ganun pala. Akalain mo nga naman oo. Mukhang kapalaran talaga mapadpad ka rito at makakaenkwentro mo yung aswang na yun. At kaya nabunyagan lahat. Dahil napaglabanan mo ang ginawa niya sa'yo. Siguro nga po kapalaran talaga. Inaayin talaga ng Diyos yung lahat. Nakakatakot man yun nangyari pero hindi niya tayo pinabayaan. Siya nga pala. Si Ramon, paano na? Nag-usap na kami. Pero mahirap na siguro makabalik agad sa dati. Pero sa totoo lang, pareho pa rin kaming umaasa eh. Magpapakasal naman talaga kami noon pa. Nagkagulo nga lang. Iya, naniniwala akong maaayos din ang lahat sa inyo. Ipanalangin mo lang. Binalikan ko na lang si Borlak. Ipinainom ko sa kanya at sa kapatid ni Ramon ang mga halamang gamot na ibinigay ni Tata Nonong. At si Tata Nonong, hindi pala siya kasabwat na mambabarang ng aswang. Hindi siya isang mambabarang kundi isang albularyo.
Pare, salamat talaga ah. Yung kapatid ko, akala ko mawawala na siya sa akin. Kundi dahil sa'yo, Ano ka ba? Hindi naman dahil sa akin lang kaya tayo nakalusot eh. May tumulong din sa atin no. Lalo na nga to si Borlak eh. Munti ko nang ibalot sa banig at ipaagos na lang sa ilog. Tingnan mo ngayon, parang wala nang bukas kung lumamon no. oh, bakit ba? Nagugutom ako eh. Grabe talaga yun. Muntik na talaga ako. Yung paghinga ko sobrang sakit tapos ang dami ko talaga naririnig. Nakakatakot kang matulog nun eh. Sa lakas mo lumamon talagang susundan ka ulit ng bangungot eh. Uy, huwag mo nang sabihin yun. Baka magkatotoo pa yun eh. Paano hindi magkakatotoo eh? Parang uubusin mo na lahat ng yan. Pero grabe rin no. Nung unang magkita-kita tayo, para tayong mga nililibing ng buhay. Hindi natin alam kung ano yung uunahin, kung takot ba o panlulumo. Tapos ngayon no, pinagtatawanan na lang natin. Nako, ayos lang yun no. Dahil naman talaga yung buhay eh. Kapag nalampasan mo na yung pagsubok, saka mo na lang talaga tatawanan yun. Pero yung kasama niyo pala. Si Mang Pepe sinundo na siya ng pamilya niya. Nandun pala talaga sila sa dulo ng probinsya. Doon muna siya magpapahinga doon sa partido. Doon sa side ng asawa niya. Ramon, salamat din sa pagpapatuloy sa amin ha. Salamat talaga pare. Babalik kami dito ah. Oo ba? Basta sa susunod doon tayo sa dagat ha. Inom tayo doon. O siya, ingat kayo sa daan ha. At saka wala namang bagyo dito ngayon eh. Kaya kayang-kaya na yan. Teka, anong? Bakit? Wala. Guning-guning ko lang siguro. O siya, mag-iingat kayo ha. Baka abutan pa kayo ng dilim sa daan, mahirap na. At saka, diretso lang ha. Huwag na kayong magsasakay ng kusino. Yung kapatid ni Ramon na si Joey ay hirap pa ring bumangon, pero mabilis na ring bumubuti ang lagay. Ang buong baryo tila nahimasmasa na rin sa takot na idinulot ng mga nangyari. Matapos mag-almusal at magpaalam, bumiyahin na rin kami. Napakaaliwalas ng panahon noon. Tirik ang araw at asul na asul ang langit. Kinahaponan bago kami makalabas ng baryo ay nagsimula na namang pumatak ang mahinang ulan. May paisa-isang kulog at kidlat. Kami ni Borlak, kalmado na at nagbibiroan pa nga kami. Maya-maya pa ay pinatugtog na sa radyo ang Riders on the Storm ng The Doors. Na usong-uso nung dekada 70. Ano ba yan? Pinadala pa sa atin yung pinakamabangis na camera pero wala rin naman tayo nakunan. Bahala siya dun. Uy, hinaan mo naman yung radyo. Ang pangit eh. Manahimik ka nga. Wala ka namang alam sa musika eh. Sikat nga yung kantang yan. Tsaka sakto sa panahon no. Ambon tapos kumukulog-kulog ba? Naku, umuulan, kumukulog, kumikidlat. Gaya nung papunta pa lang tayo no. Oo, nung papunta pa lang tayo dito. Pero ayos lang. Tapos na naman yun eh. Kahit nga si Mang Pepe, mas maayos na, di ba? At saka ikaw, alam mo, masyado ka nagpapakain sa iniisip mo. Bumagal ang takbo namin dahil lumakas na rin ang kaninay ang bulang. Maaga ring dumilim dahil sa kapal at itim ng mga ulap. At dahil nga lumakas na naman ang ulan, huminto muna kami sa isang malaking karinderya para maghapunan. Hindi naman namin inakalang may makakasabay kaming isang pamilyar na muka. Stoy, ano? Busog ka na ba? Huwag kang susuka dyan ha. Ang dami ng hipon na kinain mo. Kahit isang balding hipon pa yun kaya ko no. Ikaw, ayos ka lang ba dyan Mila? Oo naman, ayos na ayos ako dito. Salamat ha. Nilibre nyo na nga ako, sinabay nyo pa ako. Walang problema. Madadaanan naman pala natin yung pupuntahan mo eh. Oh, ayos na kayo ha. Under na ako. Uy, Daddy! Uy,
Ano ba? Umuntik na yung matanda ko. Pasensya na. Nagulat din ako eh. Nakatingin ako sa side mirror wala naman. Tapos bigla na lang sumulpot. Oo, nawala siya. Bababa na sana ako para tignan ng matandang munti ko ng masagi. Pero bigla na lang siyang nawala. Kaya inabante ko na lang ang van. Si Mila nakita namin kumakain sa karinderya at nakausapan namin. Dahil nga sa mga nangyari, kinailangan niyang lumayo sa baryo. Gusto niya kasing kalimutan na siya doon. Sa loob ng van kahit malakas ang ulan, kalmado at kampante kami. Nagpalit kami ni Borlak para makaidlip ako. Pero ang sumunod na nangyari, hindi ko talaga inasahan. Teka, hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang bigat. Naku, nandito na naman siya. Tulong. Borlak. Mila, tulong. Tulong, nandito siya. Hindi ako makagalaw o makahinga. At kahit sumisigaw ako ay Riders on the Storm lang ng The Doors ang naririnig ko sa radyo. Sa kabila ng takot at hirap, nadukot ko pa rin ang patalim na bigay ni Tata Nonong at naitarak yon sa bewang ng nilalang. Umatungal siya sa sakit, kaya nakabaling ako at napabalik ko sa upuan. Wala na siya sa ibabaw ko, pero may nakita ako sa windshield ng van. Hindi nyo ito matatakasan! Ako ang mahuhot na maghahatid sa inyo sa matugong kamatayan niyo! Hindi, yung aswang. Borlak, Mila. Lagot, tulog sila parehas. Anong ginawa mo, aswang ka? Nakagapo sila sa bangungot ko! Pero ikaw, kahanap mo ngayon ng sarili mong bangungot! Hindi pwede to. Gising. Borlak, Mila. Mila, gising. Si Nana Goreng, ang mapanlilang na aswang at ina ni Mila. Nakadikit sa windshield ng sasakyan, patiwarik at nakaharap sa amin. Si Mila at si Borlak, kahit yugyugin ko wala silang reaksyon. Gumagalaw lang ang mga ulo nila. Napapabaling-baling ang mga muka na parabang nakakulong sila sa bangungot. Alam mo hindi sila magigising sa bangungot na yan! Namamatay kayong lahat sa plano to! Puisit ka. Hindi mo pwede kontrolin yung lahat. Nakakalimot ka rin. Habang kinokontrol ko ng kaliwang kamay ang manibela ay paulit-ulit kong inundayan ng saksak ang aswang. Kahit magkanda sugat ang braso ko, ipinilit kong maibaon sa katawan niya ang kutsilyong may orasyon. Hindi niya inasahan ang ginawa ko, kaya naman tinamaan ko siya. Bigla kong inapakan ang preno at tumilapon siya mula sa windshield. Halos mapusubsub ako kay Borlak. Maagaw ko lang ang manibela. Sinagasa ko ang aswang. Paulit-ulit ko siyang ginulungan hanggang sa marinig ko ang napakahaba niyang alulong. Sa side mirror ay nakita kong nagliyab ang katawan niya. Doon na rin nagising ang mga kasama ko. Ano nangyari? Bumalik yung... wala na. Hawakan mo yung manibela. Kumalma ka. Tabi mo muna ito sa sasakyan. Sige. Grabe. Grabe yung malaking babae. Si nanay. Wala na talaga si nanay. Nakita ko, nalusaw yung katawan niya. Oo. Binangungot ulit tayong lahat. Lumitaw na naman yung aswang. Pero wala na. Sa wakas wala na talaga siya. Bumalik pa kami sa pinagbagsakan ng aswang. At doon namin nakita ang mga bakas ng abo. Pagkatapos ay itinuloy namin ang biyahe at naihatid si Mila sa pupuntahan niya. Nagpalipas pa kami ng isang araw sa bahay ng mga tiyahin niya.
Magulo at mapanganib ang buong nangyari sa baryo. Pero nakita ko rin ang pagdurusa ni Nila at ang tapang niyang bumangon. Nakabalik kami ni Borlak sa trabaho. At hanggang dito na lang ang kwento ko, Miss Clar. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.